Shout out ngayon kasi mga ilang vlog din ako hindi ko pa nakapag-shout out itong mga tao na to. Kayo po na nanonood lagi sa ating video, maraming salamat sa inyong suporta. At sana madagdagan pa tayo, dadami pa tayo para dadami ang natin ba, mga kaibigan natin dito. At dadami ang natin, ang ating mga isa-shout out dito. O dito tayo may umpisa kay Ma'am Merlin Sagario. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, ha. Kay Ma'am Jenny Cinco, maraming salamat din po. Kay Ma'am Clarita Untulan, kay Sir Agustin, Ma'am Veronica Peralta, kay Ma'am kay Emerson Garjula, kay Ami Cabrera of Saudi Arabia. Maraming po salamat sa inyo dyan at ingat po sa Saudi Arabia. At kay Lorna Orfano, ay kababayan ko to, Tubigon, Bohol. Kumusta po diha sa ataan lugar diha sa Bohol? Taga Tubigon ka, medyo layo-layo pa gamay kay sa Pilar man ko. Naman ko diha. Pero pag gikan mig Cebu anay may agi diha usahay sa kwan ba sa Tubigon. Last kay kay Ma'am Shania o kay Chrislyn Vlog. Marami pong salamat sa inyong suporta at mayong adlaw, mayong buntag man o mayong gabi, basta kamong tanan, amping tang tanan niya, ha. Dito ta kay karon, pupunta dito tayo sa opinion natin kay Bongbong Marcos kasi weekend na naman ngayon, no. Wala yata siyang wala si Bongbong yata na nag-inspect ng mga flood control project kasi no nakaraang weekend pumunta to sa Benguet, no? Sa may doon na parang daanan, parang ginawang parang tunnel, no? Although ito yung video para makita ninyo na doon siya galing noong nakaraang linggo. Ipakita ko na itong video na to. Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again, flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina, kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana pareho lang. Kung wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Pang-5 na yata nating inspection ito. And it's always the same. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting to
sa korupsyon, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ko, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya't hindi mag-inspection sila, pero wala na silang magawa. Well, si Mayor Benji has been very very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi hindi lang itong nakikita ninyo rito eh, kundi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata, tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. So doon siya no nakarang linggo. And then, magtaka ka kung bakit ito si Bunuan na kanyang DPWH secretary. Dapat itong dalawa ay lagi ito magkasama kasi sa kanyang DPWH secretary to dapat siya ma-update din to na ang presidente na pumunta. Pero pumunta si Bongbong Marcos doon ng weekend. Di ko lang sure kung linggo pumunta siya doon o Sabado. Pero si Bunuan, pagkalunes nandoon din, ito video ni Bunuan. Kanina, personal na nag-inspeksyon si Bunuan sa nasirang bahagi ng rock shed sa Tuba, Benguet para malaman kung dumaan ba ito sa wastong proseso at nangakong isusumiti raw nila agad sa Pangulo ang resulta ng investigasyon. Ang tanong ko, bakit sila hindi nagkaano? Hindi sila magkasabay na dito ang pagpunta nila doon sa lugar na yun, na isang lang naman sila dapat, kasi cabinet secretary niya yan eh, DPWH secretary niya yan, dapat kasama niya yun. Pero ang kasama ni Bongbong Marcos nung time na yun, yung mayor na mismo sa bayan na yun, mayora, at itong si Baguio City Mayor si Benjamin Magalong, yun ho ang nagiging kasama ni Bongbong Marcos doon sa pag-inspect sa na yun, yung flood control na yun. So, dismayado na naman siya doon sa lugar na yon na pinuntahan niya kasi sabi niya, yung sa may diba? Sabi ng sa may bandang baba yan, hindi daw maganda ang pundasyon kasi may posibilidad na mag-slide na naman yun, yung ginawa nila. Tapos hanggang ngayon lang naman,
puro inspect na naman to si Bongbong Marcos. Tapos yung sa kanyang ano daw, yung sa kanyang may isumbong mo sa Pangulo, marami na rin siyang natanggap na mga ano, na mga reklamo. Hanggang doon lang ba tanggap reklamo? Dapat puspusan na ang gagawin mo kasi pang ano na yun, pang 5 daw niyang inspect na daw yun nung doon sa Baguio. At ito pa, nag-inspect siya sa Baguio, hanggang inspect lang. Ano siya ngayon? Itong weekend na to, day off siguro niya. Buti pa si Bongbong Marcos naka-day off pa. O di lang siya sadyang lumalis kasi may bagyong parating. So ang bagyo, ang alam ko, bandang Samar itong ini-inspect niya ngayon sa ang mga flood control sa Luzon. Ang dami pa mga ghost project na dapat puntahan ni Bongbong Marcos. At ang tanong ko dito, bakit puro siya inspect lang? Wala man lang siyang dito kay Bunuan. Dapat dito kay Bunuan na kanyang DPWH secretary, tanggalin niya na to. Kaya lang si Bunuan naglabas ng ng video. May pa-video-video pa tong kumag na to na hindi siya magre-resign. Ayan lang muna Meron ngang nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na tulungan ninyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na puksahin ang maling sistema na ito na sumisira sa magagandang layunin at paglilingkod ng administrasyon. Hindi siya magre-resign daw Kailangan harapin daw yung mga challenge na yon. Challenge pa ba yan? Tapos ang sabi niya, tulungan daw ang presidente. Paano tulungan? Dapat kasi, ganito Sa ibang bansa kasi kapag ganyan na involved ka ganyan sa mga yung departamento mo na involved ka dyan, dapat kusa ka mag-resign. Yung iba nga dyan hindi na pinaabutan pa ng mga 1 buwan para mag-resign ka. Para kusang smooth sailing yung pag-imbestiga sa iyong departamento. Hindi yung nandyan ka. Paano ka imbestigahan? Nandyan ka. Mamaya yung mga dapat imbestigahan ng mga dokumento dyan, mamaya idudoktor mo yan kasi nandyan ka sa opisina Dapat yan, si Bongbong Marcos, tanggalin niya to si Bunuan. Kasi nagiging nagiging unfair to sa nanood ngayon na kahit na pala grabe ang kurakot dito sa DPWH, andyan pa rin yung DPWH secretary na si Bunuan, andyan pa rin nakaupo. At winalang hiya itong pera ng taong bayan. Ang niyan, si Bongbong Marcos dapat na umalis ka na. Gaya yung ginawa niya kay Torre na tinanggal niya sa pagka-PNP chief, tanggalin mo na rito si Bunuan. Bakit di mo matanggal-tanggal to si Bunuan? Anong dahilan? Si Torre, banta ba talaga si Torre sa plano na pagpumulti ka ni Torre o mayroon ka talaga nakikita kay Torre? O ano ba talagang pinagkaiba sa kay Torre at saka itong si Bunuan? Ito si Bunuan, bilyones ang nito, trilyon pa nga itong nangyari sa problema niya ng DPWH. Itong 2025 budget lumaki ang nito sa DPWH, ang budget. Tapos walang paki dito si Bongbong Marcos. At yung tulay, may nabanggit siya noon. Magkano yun ang tulay na yun? Ay yung parang underpass. Magkano yun? 260 million. Tapos parang niya na aayusin daw yun, another 260 million na naman daw ang ilalaan na budget. Grabe Ano yan? Walang garantiya. Walang warranty yan. Yung mga ganyan mga project pa sa gobyerno, walang mga warranty yan para kapag may mga palpak dyan ipapaayos sa kontraktor. Ganun ba ang pag may mga dyan? Ng mga palpak na mga pagkagawa. Dapat yan, siguro mayroon naman siguro yan. Tapos parang pahiwatig siya na, yan, budgetan na naman yan. Hindi lang niya masabi na budgetan na naman yan. Pero intindihin natin yung sinabi niya. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my
top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi Problema kasi namin. hindi lang itong nakikita ninyo rito eh, kundi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Ayun. Intindihin natin na budgetan na naman sa ganung halaga. Kasi sabi niya, papalo na ng 500 million, kalahating billion. Ay nako. Tapos kayo nga yung hirap na nga ngayon kayo ngayon sa puro utang na nga eh. Tapos yung mga ganyan palang project na palpak, hindi nyo pananagutin ang mga yung mga tawag nito, mga kontraktor yung gumagawa yan. Na o sige, kung hindi nyo inayos yan, di baguhin nyo yan. Anong klaseng gobyerno natin to ngayon? Nang ganyan ang mga palpak pala. Yun pala yung din sabi niya sa may saan ba siya nagpunta noon? Dito sa may Kalumpit, Bulacan, na aayusin na naman daw. Ano yan, Marcos? Pabalik-balik? Yun pa rin ang lugar na yan. Budgetan ng budgetan? Bigyan ng budget para ayusin? Ay, Diyos mio. Tapos itong sekretary sa DPWH, hindi mo pinaparesign to? Kaya mo nga tinanggal si Torre nga, itong si DPWH secretary, hindi mo kaya tanggalin to? Ano to? Hindi ka, napakinabangan mo ng husto to? O ano ba talagang mo nito sa DPWH talaga? May kapirahan ba talaga yan dyan? Ba't di mo ito mabitaw-bitawan? Tanggalin mo na. Sa Espanyol pala, tuma por sako tong animal, tong DPW secretary to si Bunuan. Wala yan.